Okay, speaking of International Women's Month, ngayong umaga, eto na, makakasama po natin dalawang kababaihan na tumutulong sa ibang mga kababaihan. Partner, narinig mo na ba yung Dojak? Aha. Dojak. Di ba parang Well, kasi nag-NBI ako dati. Oo, alam so mo yung katabi lang. Dojak. Kapit-bahay lang yan di ba? Uy, naku, ikaw ang NBI expert. Dapat NBI DOJ. director ka na. Oy. Actually. Oo, tapos, yun nga, yung DOJ Action Center. Oo, yun po yun. Ayan, Department of Justice Action Center at kasama po natin ngayong umaga ang head niyan. Ayan, sa mga kababaihan nakikinig ngayon o baka meron kayong kilala na kailangan ng action sa kanilang, paano ba, ng justice. O, di ba? May pinagdaraanan at kailangan nila ng hustisya. Kailangan nila ng mga abogado or advice, legal advice, di ba? Sa kanilang experience. Ay kasama po natin ngayong umaga si Fiscal Joe. Siya po si Attorney Joan Carla Guevara. Good morning, Fiscal Joe. Hi, good morning. Very nice to be here. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Lalong-lalo na po Women's Month. And Yes. madami pong topics na dapat malaman ng mga kababaihan. Oo, nakakatuwa kasi at dami kong gusto ring itanong At syempre dahil ang programa nga natin ay nagseserbisyo, aalamin po natin kung paano tayo maaaring humingi ng serbisyo mula po sa Dojak. At syempre kasama rin po natin ngayong umaga. Naku, ito rin. Ang ganda rin kung paano pwedeng maalaala mo kaya ang kanyang pinagdaanan Pero siya po ang founder ng, how do you say this? Pave po. PAVE, okay. Pave the way. Pave the Way or PAVE PH. Siya po, ang ibig sabihin ng PAVE ay Promoting Awareness and Victors Empowerment Philippines. Ayan, good morning sa'yo, Phoebe. Good morning po. Thank you for having me. Okay. Well, let's talk first about Dojak. Ngayong Women's Month, meron ba kayong mga special na, kumbaga, alay sa ating mga kababaihan? Madami po. Actually, kakatapos lang po namin ng seminar sa Saint Scholastica last week para po sa topics po about safe spaces and other gender-based crimes. Pero of course, dahil mga batang kababaihan po yung kausap namin, pinaintindi po namin ano yung mga karapatan nila, ano yung mga maling ginagawa na pwede nilang ireklamo, at yung mga remedyo if ever biktima sila. Kasi we believe sa DOJ Action Center po na pag alam po ninyo ang inyong karapatan, if educated po kayo, mapaglalaban nyo po ang inyong karapatan bilang kababaihan. And this week, we also have an activity po. Kasama po namin si PAVE. Inimbitahan po kami ni Miss Phoebe para sumama sa event nila, which Phoebe will discuss. And this Saturday, nasa Navotas naman din po kami. May katanungan caravan po kami sa Navotas City. Libre po yun. Lahat ng serbisyo po ng DOJ. And meron din po kaming pa-seminar tungkol po sa Safe Spaces Act at saka sa sextortion, yung cybercrime, di ba? Yung mga kababaihang nabibiktima. So, magle-lecture din po ako doon. Ano yun? Mula, ma'am, sa Fiscal Joe, mula yan sa, halimbawa, kailangan dumulog, say, sa NBI o PNP, bigyan din ng abogado, natutulungan nyo din? Yes po. Si Miss Ana Reyes, parati ko pong kausap. Kasama ko yun lahat lagi. Yes po. Okay. Kinukulit ko po siya kasi ang karamihan po ng Pilipino, pag merong reklamo or hindi makatarungan na nangyari sa kanila, ang unang naiisip, DOJ. So marami pong dumadayo sa DOJ kahit wala sa Manila, humihingi ng tulong. So ang Dojak po ang frontline. Ang ginagawa po namin, nagbibigay po kaming libreng payo at saka guidance kung anong pwedeng gawin. Minsan po kailangan ng investigasyon. So nire-refer ko po kay Chief Ana Reyes. So tatawag ako, Miss Ana, may biktima po ako ditong kausap. Pwede pong tulungan para po i-prepare ang sinumpaang reklamo ng pagsasalaysay. Okay. Kadalasan ano yung reklamo ng mga kababaihan? Marami po kasing mga, to be honest, VAUSI. Domestic violence. At saka Pwede support din. po, support. Madami din pong ibang mga nagrereklamo about rape
Kaso po, hindi po nila, kasi pwede po kaming matawagan or ma-message sa Facebook at ma-email. So, anonymous. Pero kahit anonymous po, sasagutin ko, ito yung pwede mong gawin, ito yung pwede mong lapitan na libre, na wala kang kailangan alalahanin. And si PIV po is one of our partners in those rape cases. Or sexual assault cases. Medyo hard talk po tayo, pasintabi lang po sa mga nakikinig at nanonood. Pero ito po ay realidad na nangyayari. And of all people, Phoebe Fructoso, the founder of PAVE, would know. Phoebe, can you tell us bakit mo itinatag itong PAVE PH? Yes, so ako po ay isang gang rape survivor din. So that is one of the main reasons why I started PAVE, because I know what it feels like and I know what they need. So ang PAVE po was born out of a church sermon wherein sinabi po ng pastor, how often do you know that people are suffering and you didn't do anything to help? And it was about the Good Samaritan story. And at that point, I was a survivor, I guess, for 8 years na at that point, 2023. And I know that one in 3 women, maybe even more, because that's the statistics for reported cases, and Fiscal Joe would know this very well. And even within our group, so when I started the org, sunod-sunod na po. Like I had my first viral interview within 1 month, and then nagsimula na po dun. Women's Month actually this is our 3rd Women's Month. Sobrang marker po para sa amin yung Women's Month. Because when we had our first Women's Month, at sobrang dami pong survivor nag-message sa akin, we had our first event. And then we had 30 survivors po na nag-attend. And we were sobrang bagong org pa lang po kami nun. And it just goes to show that when it comes to advocacy, a lot of them, they really just need a community. They need people that can listen to them. Because the problem is, most of them don't even know what rape is. The number one question we receive on our messages is, was I raped? Or what is blank? Which is also why we created a survivor survival guide, which is a quick answer to what to do when you get raped. Madami po kasi hindi din nila alam anong gagawin. Kaya yun na nga, they would go to DOJ because it's the first line of defense they would think of. Or even they would go to hospitals. I mean, that's what I did. I went to a clinic, pero hindi naman po ako ito check ng clinic because doctors have a code. So this information is not really taught in the schools, and it should. So we're really grateful to partner with DOJ to continue to educate. So we've been at it with our awareness efforts. We also have inner healing efforts, and now we're so grateful. Now we have legal aid efforts in partnership with them. So this is our first run on Sunday. Kasi, syempre, ang bigat. Teka lang, kala mo, no? Dire-diretso si Phoebe, pero tayong dalawa maan para mapapabuntong hininga ka eh. Grabe yung pinagdaanan niya. And yet, you're here and you're... Tumutulong. Oo, hindi. At saka parang, sabi ko, nabasa ko kasi, sabi dito you've forgiven. Yeah, I've yung forgiven mga them. gumawa nito sa'yo. Yes po. Parang, paano So, hindi na nagawa? yung eye for an eye. Hindi yung ganon. galit? Yeah. Forgiveness doesn't mean reconciliation, Okay. but forgiveness is necessary for healing. It's very hard to forgive your abuser. Pero sila ay napagbayaran ba? Nakakulong ngayon? Nakakulong po yung isa. Okay. Pero yung isa dalawa lang? po na-acquit sa fiscal level pa lang, which we believe may nangyari behind the scenes siguro or under the table, but my lawyer at that time wasn't able to raise it up. Actually, sa lahat po ng interviews na nagawa ko, madami pong lawyer nagme-message sa akin, ay, bakit hindi inangat pa? But I was a lost 18-year-old. 18 You were years only old. 18? Yeah. That Grabe. Yeah, and it was my own friends. Your own friends. Sila po kasama ko kumain, Who betrayed kaklase ko you. sila. Oo. Sila naghahatid sa akin pa uwi. Okay. So, 3 of them, betrayal po talaga. And then yung nakakulong, I just met him that night. You know what? May mga kilala rin ako na ganyan, na kaibigan. People you trust. Kasama mo, bata ka eh, go out, you, 'di ba? Pag bata ka, sometimes pupunta ka sa party, magiinuman kayo, pupunta kayo sa restaurant, Correct. whatever. And hindi mo iisipin Na mangyayari. na mangyayari, pero nangyayari. Oo. Kaya Yes parang po. bilang isang ina, sa talagang sasabihan Natatakot ko ka yung tuloy. anak ko na lalaki na never ever.
Okay, kailangan warningan natin nasa Oo. pagpapalaki. Kasi baka sa kanila, hindi nila, akala nila, pwede yung gawin 'di ba? Hindi Pwede. na alam kung ano ba legally speaking. Ano ba ang rape, Fiscal Joe? Ang rape po sa ilalim ng batas ay if a man, kung ang lalaki ay magkaroon ng carnal knowledge meaning sexual intimacy sa isang babae na walang consent, walang pahintulot, kung ang babae po ay lasing, intoxicated. Also counted din po yung ginamitan ng machination meaning linoko or parang pinaisip na isang bagay na hindi naman totoo or tama. At meron din po yung mga minors, especially if much older man and then a younger victim. So that's also rape. So anything po that would require, medyo penetration po. Yon, that's already rape. Also, there's rape by sexual assault. Ito po, madaming iba. Hindi naman rape yan. Hindi ko naman pinasok. Walang penetration. But, if you use, kung gumamit po kayo ng daliri, an instrument, that's already rape by sexual assault po. Pero, ngayon kasi, di ba, bilang natin, yung mga lumabas, di ba, nagreklamo. Pero marami pa rin ang nananahimik din lang. Kasi akala natin ngayon, medyo moderno na tayo, okay lang lumabas, di ba, isabihin sa mga tao. Pero ang nangyayari, ang takot ng iba, nababash pa, nabi-victim shaming, Yes. na parang kasalanan mo yan, sumama kay. Alam mo naman, puro lalaki yung mga yun Diba? Ba't ka sumama? Ikaw lang yung babae. So, maraming gano'n na sila pa'y nasisisi. Opo, it's shame po talaga. Kaya din sila na nahihiya to come out. And that is also why we use the word victor. You're not a victim to it. You are a survivor. You're meant to rise above it, and the shame doesn't belong on the victim. Like, the shame belongs on the perpetrator, where it belongs. So, it's really, to me, blessing po na makita na as we've built the organization, na padami na po yung mga survivors namin na tawag po nila PAVE reveal, which is basically when they put survivor advocate to their bio on Instagram. So it's them reclaiming their voices again, being empowered. I always tell them, hindi naman kailangan na ilagay mo sa YouTube yung testimony mo, but to be even able to say, I was raped, walang kahihiyan doon. May mga babae ba sa lahat ng presinto, kahit sa malalayong lugar, liblib na probinsya, kasi minsan ang makakaharap nila ay mga lalaking pulis. No? I don't know kung kulang nga ba yung mga pulis natin na babae para sila ang umasikaso sa mga ganitong sitwasyon. That's sa DILG po yan, sa PNP. But for my observation din lang po, madami naman po tayong mga kababaihang polis na handang tumulong. Although, tingin ko po, mas maganda na mas madami pa rin pong kababaihan na sumali sa serbisyo para po mas maprotektahan din talaga. Dahil napansin ko lang po bilang piskal, kukunin mo po yung statement nung victim or nung complainant, pag babae sa babae, Totoo. mas madali. Mas madali talaga. Mas madali po. Yes. Tapos meron naman pong instances na yung mga piskal na lalaki ko pong kaibigan, magpapatulong sa akin kasi nahihiya daw magsalita yung mga biktima or pag kukunin yung judicial affidavit. Totoo. Kaya hihiramin niya ako, oy patulong naman. Ikaw Kahit yung binigay sa yung counsel ay lalaking lawyer diba? din Iba rin yung Medyo feeling. mahihiya ka pa rin. Pero, may mga orientation sa ating mga piskal na lalaki, Yes. sa ating mga abogadong lalaki, I'm Yes, sure. Oo. definitely po. Lalong pinaigting po ng Department of Justice ang gender sensitivity training, ang survivor-centered approach po sa ating mga piskal, not just for women but pati sa mga kabataan. Kasi ibang klaseng handling po ng mga ganong klaseng cases. And trained na po ang ating mga piskal. At marami po ang nagtatanong dito, paano ba kayo makokontak ang PAVE PH, mga kababaihan? Maraming nag-message. How can they get in touch with your community, Phoebe?
So they can check po our social media channels on YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. It's at PAVE Philippines. They can also visit our Linktree. It's linktr.ee/PAVE Philippines. So we have free healing resources there, ebooks, our survival guide, and our chat group po, which has 150 plus members today. Wow. Ayan. Yeah. Iba rin talaga pag meron kang community like that. Opo. So, well, mamaya hingan kita ng parting words before we go. But puntahan natin si Fiscal Joe. Ano ba itong mga katarungan caravan? Meron ba kayong pupuntahan sa susunod? And paano sila makakahingi ng tulong dyan po sa Department of Justice Action Center? So, first, kung kayo po ay hindi makalabas sa inyong mga bahay, nagtitipid sa gas, or for some reason may disability, pwede po kayong mag-reach out sa DOJ Action Center via email, dojak@doj.gov.ph po. So, pwede rin po kayong mag-message sa Facebook, DOJ Action Center. Hanapin nyo lang po kami. Binabasa ko po lahat ng email, lahat po ng message sa Facebook din. And pwede rin po kayong tumawag kung medyo old school po tayo. By phone call, our number is 8526-3365 or 8521-2930. That's our hotline po. So, of course, it's Monday to Friday. But from 8 to 5, meron pong sasagot at may abogado pong handang kumausap sa inyo. Okay. Anong number po ulit? Paulit? 8526-3365 at 8521-2930 po. Okay. Naku, maraming salamat at syempre regards to Yusek Margarita Gutierrez dahil katuwang mo siya dito sa DOJAC. Yes po. Si Yusek Marge ay the only woman na undersecretary, tama ba? Sa DOJ? Or, Nadagdagan na po nadagdagan tayo. na. Okay. Dalawa na po sila. Dalawa lang. Baka naman DOJ, you can do better. O, diba? More women. Although maganda po na yung bagong USEC din po namin, si USEC Anika and USEC Marge, sila po yung magka-tandem sa mga Yes. initiatives para sa mga kababaihan at kabataan. Ayan. Buti na lang nandyan sila. At nandyan kayo, Fiscal Joe, kaya mabuhay yung ating mga kababaihan dyan sa DOJ. And finally, just wanna hear from Phoebe, siguro mensahe mo sa mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na Women's Month ngayon. Yes po. So women, just take up your space. Don't be ashamed. And there's always people that will empower you and support you. At kami nandun, are parte doon sa PAVE Philippines. Punta po kayo sa Sunday sa 4 p.m. Estancia Mall. Andun din po kami. Andun din po yan. si Yusek Marge Yes. on that day, as well as IDP lawyer volunteers to provide free legal aid. And we have a women-owned business pop-up because we also want to spotlight women entrepreneurs. Yeah. Ayan, yan ang gusto ko. Okay, ayan Pasig yan, no? Estancia Mall. 4 p.m. Okay, so everyone is welcome. Yes po. Okay. Maraming salamat sa founder ng Promoting Awareness and Victors Empowerment Philippines or PAVE Philippines, Phoebe Fructosa. Mabuhay kayo at thank you for your service. Thank Happy you. Women's Month.